Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral ng salita ng Diyos na patuloy na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ng iyong puso. Magkakaroon ka ng masayang paglilingkod sa kanyang banal na gawain at patuloy na pagkakaroon ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Logac, sa San Simon, sa Santa Mesa, sa Balasan, ganun din sa San Ildefonso, sa Mindoro, sa Maramba, sa Pangarap, sa Lucena, sa Caloocan, Tanay, Tansa, Tarlac, Romblon, Bikutan, sa may Kamiling, sa Bawan, ganun din sa Bacolod, sa Bukidnon, sa Bataan, Bulacan, ganun din sa Ballesteros, Cabritan, ganun din sa Ifugao, sa Isabela, sa AH Santiago, sa Aritao, sa Pulilio, sa Liliw, ganun din sa WVC, sa Pampanga, sa New York, sa Jeddah, sa Dublin, sa Cyprus, sa Greece, sa Israel, Taiwan, Melbourne, napakarami sa Europe at sa buong sanlibutan. Ganon din sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay, bawat iglesia, kayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Ganon din sa hindi ko parang nabanggit, pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos na siya ang may-ari ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa comment section natin. Patuloy silang babahagi sa ating programang ito. Alam nyo, kung ikaw ay nagsusulat dyan sa comment section, nakikita namin ang mga tanong at saka comment at saka ganun din kung saan ito nakakarating, kung nilalagay nyo kung taga saan kayo. At ito'y patuloy na dinadalangin namin, ang nilalike namin yan, na patuloy na palalakasin kayo ng ating Panginoong Diyos. At ang mga kasama pa rin natin dito ay patuloy si Pastor Ray Salo. Siya po ang ating Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Mabuti naman, Pastor, at maraming salamat sa pagkakataon at akalain mo, nakarating na tayo sa huling pag-aaral ng ating lesson. By the way, Pastor, meron tayong coming na National Convention ngayong May 25 to 28 ng Philippine Chaplains Association. At nga pala, Pastor, may bagong approval ang SSD na dalawa na ang track of ordination ng mga ministers. Yung regular pastorship in the church at saka yung chaplaincy track of ordination. So meaning, yung mga graduate ng theology sa Seventh-day Adventist Church, pagkatapos mo ng theology, malawak na ang iyong pamimilian. Pwede kang papasok sa employment na church or pwede kang mag-chaplain. Sa ospital. Meron pa rin sa ospital, sa military, sa school, sa government, or kahit saan man, merong tinatawag na track of ordination. So kung sakali meron tayong mga estudyante nagpaplano mag-aral ng theology at meron tayong mga kapatiran na gusto pa rin mag-aral, malawak na po ang ating track. Hingiin nyo po ang document na yan sa inyong chaplaincy director kung saan sa inyong area. May mga nag-i-sponsor na rin ng mga mission and conferences sa mga theology na nag-aaral na working student, Pastor. Kaya purihin ang Panginoong Diyos sa ating mga programang ginagawa na ino-offer sa mga estudyante natin at mga kapatiran. At sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Diyos, sa manaming banal, umpisahan na namin, Panginoon, ang huling pag-aaral namin ng iyong mga salita sa linggong ito. Sa ngayong trimestre, patapos na. At haharapin na namin ang mga hamon, pagpapala at pag-asa sa susunod na taon. Pagpapalain ng bawat isa sa amin, ang mga may sakit, O Diyos, Panginoong Diyos, ay restore mo ang kanilang mga kalusugan at anumang mga estado ng buhay ay pagpapalain ng bawat isa. Lalong-lalo na ang mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Salamat, Panginoon Diyos, na patawarin ninyo ang aming kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito na
ang huling linggo ng ating pag-aaral ngayong trimestre. At ang trimestreng ito kasi nag-umpisa pa tayo noong Oktubre hanggang ngayong Disyembre. At haharap na tayo ng bagong taon, 2025, at bagong leksyon na naman tayo. Kaibigan, patungkol sa pag-ibig at hustisya, Pastor. At ngayong linggo ay patuloy nating tapusin ang tema sa Ebanghelyo ni Juan at purihin ang Diyos sapagkat lubos nating naunawaan kung sino si Kristo sa ating buhay, sa aklat ni Apostol Juan. Ano ang kanyang mga turo at ang kanyang mga ginawa, ang kanyang patutuo na siya yung bugtong na anak at wala ng iba, at ganoon din ang kanyang pangangaral patungkol sa kaligtasan at kaugnayan sa kanyang kaharian. Nalaman natin yan sa mga buong pag-aaral natin. Patuloy na susubaybay ka, kaibigan, sa susunod na mga trimestre na darating ngayong susunod na taon, at upang patuloy na lalo mo pang maunawaan at mapapalapit ka sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay malapit ng darating. So, ang pang-13 na paksa natin sa ating pinapag-aralan sa temang ito ay ang pamagat ngayon ng ating leksyon, ngayong linggo, ay pambuod at pagkilala kay Jesus at sa kanyang salita. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa John 5:39. Popular ito. Sinasabi, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kaya buuin natin ang ating leksyon na 3 punto. At 3 punto, 3 S ito, Pastor Salo. At ang unang S ay seeking understanding. Ang pangalawa ay staying focused. Ang pangatlo ay strengthening connection. Napaganda ito, Pastor. At ipapaliwanag mo sa atin yung unang punto, anong ibig sabihin nito? Seeking understanding, Pastor. Okay, dito tayo sa unang punto. Ang pinaka-number 1 na point sa unang punto, Pastor, itong tinatawag nating humility. Yun. Bakit? Pagka ang focus natin ay humility, ang focus ay mapupunta kay Kristo. Hindi mapupunta sa sarili. Kaya ang dito, seeking understanding, ang pinakauna, humility. Humility is essential in seeking God's truth. Ano bang tinatawag na essential? Kinakailangan talaga. Mahalaga yan. Ibig sabihin, merong tinatawag na essential requisite, merong tinatawag na formal requisite. Pagka formal requisite, pwedeng mawala yon. Pero pag sinasabing essential requisite, hindi talaga pwedeng mawala yon. Yan sa ating Article 7, Paragraph 2 sa Family Code. Diyan nag-uumpisa ang ating karapatan o kapangyarihan ng mga pastor na mag-officiate ng marriage. Kaya kailangan ma-distinguish natin ano ba yung tinatawag na formal requisite at essential requisite. Now, dito sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos, para maintindihan natin, essential requisite. Ano yon? Itong tinatawag na humility. Tingnan daw natin, Pastor, sa Kapitulo 21, 15 hanggang 17 ng Juan. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon. Nalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo na ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ano bang pinakapunto rito? Bakit paulit-ulit, 3 beses, sinabihan ni Kristo si Pedro? Ang punto kasi dito, Pastor, may issue kasi si Pedro sa pagiging hambog. Sila lahat, may issue lahat eh. May issue sila lahat. Itong si Pedro, hambog to eh. At saka, madaling mag-react.
para pinapaalala din siya sa hinaharap na ma-realize niya nung 3 ding beses niyang pinagkalolo ang ating Panginoon Hesus. Pero doon siya nagkaroon ng conversion. So dito, para matutunan kasi ni Pedro yung tinatawag na humility. Kailangan pagmamahal. Humility. Yan ang pinakapunto dyan. So, essential element sa pagkaintindi ng salita ng Diyos, humility. Pangalawang essential element, dependence on the Spirit that illuminates the Bible. Ibig sabihin yan, makadepende tayo sa banal na Espiritu na siya talaga ang magpapaliwanag, hindi sa ating sariling kaalaman. Kapitulo 16, versikulo 13 ng 1. Anong sabi? Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. So pagdating ng Holy Spirit, siya ang nagpapahayag at nagpapaliwanag. Bakit? Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit? Yun ang sinasabi niya kanina. Umatras ka konti. Mag-umpisa ka sa 8 hanggang 11. At pagdating niya, kanyang sumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at katwiran at sa kahatulan tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasambalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo kayang dalhin sa ngayon. Sino ang magsasabi? Pinapaliwanag dito ni Kristo, napaalis na kasi siya. Pero bagaman paalis siya, magpapadala siya ng Espiritu ng katotohanan. Ano naman ang gagawin? Siya ang magkukonvict tungkol sa kasalanan sa sanlibutan. Sa paanong paraan? Punta ka sa 1 Corinto 3:16. Ito ang paraan kung paano ang Holy Spirit mag-convict sa tao. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ito yung tinatawag natin na sinasabing dwelling. Pagka naninirahan sa atin, ibig sabihin yan, hindi naman na pumasok siyang papaano ba, titira talaga sa kalooban mo. Hindi sabihin. Ibig sabihin nga, ito ang magpapaliwanag sa iyo. Through the spiritual reflections and meditations, silence in the presence of God, i-impress ka ng Holy Spirit. Kaya ang tawag sa theological term nito ay inspiration. Biblical inspiration. Now, ihalin tulad natin yan, isimple natin. Pagka ikaw ba ay na-inspired sa isang dalaga, ang dalaga ba'y tumira sa iyo? Hindi. Nakita mo pag nandyan, masaya ka. Na-inspired. Inspiration. Ganyan din ibig sabihin na pag na-inspired ka, yung concept, yung understanding, ibibigay sa iyo ng Holy Spirit. Kaya nga, ang kasalanan sa banal na Espiritu, kaya hindi mapapatawad ang sinabi ng ating Panginoon Hesus sa Matthew 12:31 hanggang 32, sapagkat, ganito kasi ang sunod-sunod niyan. Ang forgiveness, bago ka mapatawad, kailangan ng repentance. Bago ka mag-repent, kailangan ng conviction. Ang conviction ang nagbibigay noon ang Holy Spirit. Acceptance pa. Acceptance and conviction. So, ibig sabihin, pagka hindi mo tinanggap, hindi ka nakukonvict. Ang kasalanan sa against the Holy Spirit, dalawa yan, Pastor, yung tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit, 2 counts. Number 1, hindi mo siya pinapakinggan. Pangalawa, ang background kasi niyan, nung nagmiraglo si Ginoong Hesus, sabi nila ay, Beelzebub yan. Sa Diablo yan. Pangalawa, ikinikredit mo ang gawa ng Holy Spirit doon sa gawa ng kaaway. Pangatlong requisite, Pastor, or essential element, itong tinatawag na recognize Christ as the source of truth. Basahin daw natin ang versikulo 6 ng 14 ng Juan.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko." Oh, wala na ibang daan. Mhm. Siya lang talaga. Siya ang daan, siya rin ang buhay, at ang in-emphasize niya dito, siya rin ang Katotohanan. katotohanan. Paano malaman ang katotohanan? Sa pamagitan ng pag-aral ng kanyang salita. Paano natin maintindihan ang pag-aral ng kanyang salita? Sa pamagitan ng pagdepende natin sa banal na Espiritu, sapagkat siya ang nagpapaliwanag sa atin. Now, paano tayo lalapit sa banal na Espiritu? Kung tayo ay humble at may humility. Oo. Ganun yun. Ganun ang pagkasunod-sunod. Hindi sabihin, magaling talaga ako. Ganito talaga. Hindi, sapagkat wala nga tayong atin eh. Isa lang ang property natin sa mundong ito. Yung decision mo. Yung decision mo, yung karapatan mo, Oo. at yung kasalanan mo. Yan yung tinatawag na personal property. Yun lang talaga. So dito mga taga-subaybay, in order for us to seek to understand the word of the Lord, we need to have humility. Second, we need to have complete dependence on the Spirit. Third, we will recognize that Christ is the source of truth. In absent of these three requisites, we cannot fully understand at hindi natin maa-appreciate ang katotohanan sa banal na salita, na ang katotohanan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dyan sa ating susing talata, sinasaliksik natin ang kasulatan. Sapagkat, dalawang bagay dyan. Ito ang nagpatutuo tungkol sa akin. At kung maintindihan nyo ako, sabi ni Kristo, kasi nagpatutuo itong kasulatan, naniniwala kayo na magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan. So, ganun yun. Si Kristo, pero kailangan humility, dependence, at i-recognize natin siya na siyang source ng lahat. Yan. Purihin ng Panginoon Diyos. Naintindihan na natin kung paano magkakaroon ng kaliwanagan sa salita ng Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng pag-asa, ng kaligtasan, ay hanapin natin, seeking understanding. O kaya kailangan kayo ng Panginoon Diyos na magbalita. Kasi hindi mo naman pwedeng i-recognize ang isang bagay pag hindi mo pa nalaman. Correct. Pagkatapos na nalaman mo, sino naman ang magpapaalam sa iyo? Dapat may magpaalam. Kaya ang bawat isa sa atin ay hinihimok ng Panginoon Diyos na tayo ay kasangkapanin ng Panginoon Diyos na magpaalam o kaya magbahagi para ang mga tao ay meron silang privilege o kaya understanding sa lahat ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. At sa pamamaraan yan ay banal na Espiritu, Pastor. So, ang mga bawat isa sa atin ay kailangan tayong magpakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay teachable ng tao. Kaya nga sabi dyan, Pastor, kailangan maging kagaya tayo ng ilog. Hindi lake. Anong kaibahan ng ilog at saka lake? Pareho na may tubig yun. Yung ilog tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Nagsishare. Ang lake, ay hindi. sa kanya lang. Sa kanya lang. So, kaya pagka walang outlet, maging mabaho pa madumi yun. ang tubig at mabaho. Mabaho. Pero pag running yan, Pag running, malinis. So, ang katotohanan, hindi. Pag nag-aral tayo, hindi lang sa atin yan. Kundi, sinishare ibahagi natin yan. Ibahagi. Kaya nga tinawag sa yung ilog sa Dead Sea. Ay yung dagat. Nakarating ka na ron? Oo. Talaga ikay lulutang, Pastor. Ganon? Oo, lulutang ka kahit anong gagawin mo. Lulutang ka. Nagbasa ka ako na gano'n eh. Oo, lulutang ka talaga kahit anong gawin mo. Makatayo ka talaga? Makakatayo. Oo. Grabe, no? Lulutang ka. Talaga. Mas lulutang ka pag ikay nahiga o naupo. Sana makarating Pero din kung ako makatayo ka, mas hindi, totoo pala. Baka doon naglakad si Kristo, hindi naman. Hindi doon. Naglakad siya doon sa Sea of Galilee. Doon, hindi ka lulutang. Hindi ka lulutang. Yun, lake lang yun, di ba? Yung Galilee. Pero yung Dead Sea talaga, lulutang ka. Kasi very intensified yung salt niya. Yung salt niya. Ang spiritual meaning, Pastor, niyan, pag very intensified ang iyong kasalanan, lulutang lang katotohanan sa iyo. Hindi siya lulubog. Reverse na application naman, pag intensify din ang presensya ng banal na espiritu sa iyo, hindi rin lulubog ang kasalanan.
Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa unang punto na ating naintindihan, kaibigan, na ang bawat isa sa atin ay maging mapagpakumbaba. Yan ang pinaka-basic na kailangan na ng tao. Dahil yung pagpapakumbaba ay nangangahulugang nagpapasakop ka ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At hindi ka nagmamagaling. Hindi ka rin nagmamataas. Hindi ka naghahanap ng mas mataas na upuan kung saan mang bagay, kundi doon sa baba ka lang. At mas maganda yung sa baba ka lang, sabi ni Jesus no? Mas maganda pag may mga dumarating na mga celebration ko naman, doon ka lang sa baba. Para pag nahulog, nandun ka na. Oo, nahulog, nandun ka na. Pero pag nasa taas ka, pabababain ka ng may-ari, yun na nakakahiya. At mas nakakaayos ang sitwasyon para sa iyo, ang estado, kung ikaw ay nasa baba. Tapos pagdating nung may-ari ng bahay ay paupuin ka sa mas mataas na lugar. Kaya sa ating buhay Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay isang pagpapasakop sa mga namumuno sa atin, sa mga pagpapasakop sa salita ng Panginoon Diyos, at tayo magiging teachable. At madali tayong maturuan. Pero kung may sasabihin yung leader mo at hindi, ito yung gusto ko, wala na. Mahirap yan. Mas mahirap At na. saka, may requisite yan, Pastor. Humility, pero sunod, dependence. Oh, yan. Dependence to the Holy Spirit. Holy Spirit, hindi sa iyo. Oh, okay. So, yung pangalawang punto, Pastor, pupunta tayo sa pangalawang punto. Pagkatapos ng seeking understanding ay staying in focus. Anong ibig sabihin nito, Pastor? Staying focused. Magkadugsong to, Pastor. Magkadugsong. Halos. Nung nakuha mo na yung understanding, mag-stay ka doon. Naintindihan mo na? Naintindihan mo na. Ibig sabihin, may humility na. Naunawaan na. May dependence ka na sa Holy Spirit. At ang source talaga ng truth ay si Kristo. Nandun na yan. Now, you need to stay. Manatili ka na. Pero hindi enough yun. You need to focus. Oh. Pag nandyan kasi ikaw, pero hindi ka naman nakafocus, di ba may sinasabi ng mga kabataan, you are so near, yet so far. So far. Mahirap din yun. Nandyan ka, pero nakafocus ka. Kanino ka nakafocus? Tingnan natin. Hebrews, Kapitulo 12, versikulo 2. Oo. Dalawang element yan, mga taga-subaybay. You stay and you focus. Kasi kung nakafocus ka, hindi ka naman nagstay, kulang yon. Nakastay ka, hindi ka naman sa kanya nakafocus, kulang din yon. Dapat dalawa. You stay and you focus. Anong sabi ng Hebrews? Pagmasdan natin si Jesus. Pagmasdan si Jesus. Nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sino daw ang pagmasdan? Ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus. Huwag pagmasdan kung sino-sino, ano lang makikita mo dyan. Kasi pagka tumingin ka kung sino-sino at kung tumingin ka sa allurement of this world, ay dyan mag-uumpisa ang iyong kalbaryo. Pag nakaumpisa ka ng tumingin sa iba at hindi na kay Kristo, ay mag-umpisa na. Bakit? Magkakaroon ka na ng comparison yan. Depende na sa iyong personality setup. Either kung ikaw ay low self-esteem low or low self-esteem high, depende sa effect. Ano ba yung low self-esteem low? Yung mababa ang tingin sa sarili. Masyado na mababa. Low self-esteem low ang tawag nun. Meron ding low self-esteem pero high. Ano man yun? Sobrang taas din naman ang tingin sa sarili. Yung mga GGS, gandang-ganda sa sarili. Parehong kulang yon. Bakit? Si Kristo lang dapat ang ating titingnan. Okay, sunod. Ang sunod dito, sa pangalawang punto, ang sinasabi, avoid comparing your path to others. Bakit? Iba-iba kasi ang journey ng tao. Tingnan natin ang Juan Kapitulo 21, talatang 22. Ano ang sinasabi diyan? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin.
Meron issue kasi dyan ang background dyan, Pastor eh. May chismis kasi ang mga disipulo. Ay, pati pala mga disipulo noon may mga chismis. Kaya wag tayong magtaka. Ngayon, mga taga-subaybay, kung kahit anong level ng mga tao, may mga chismis pa rin. Yung mga disipulo nga, may chismis sila noon eh. Narinig kasi nila yon at ang sabi, ay, si Juan daw hindi mamatay. Kaya ang sabi ng Panginoon, teka lang, ano ba ito sa'yo? Kung sa salitang kanto ba, anong pakialam mo dyan sa sinabi ko? Kung gugustuhin ko na ang taong ito ay hindi mamatay, ano sa'yo? Ibig sabihin ni Kristo dito, sabi niya dyan, sumunod ka sa akin. Huwag kang tumingin dun sa iba, sapagkat iba ang journey nila. Kasi yung mga tao daw malakas mag-compare sa kanilang sarili sa iba, Pastor, ito yung napaka-miserableng mga tao. Nga naman, kahit anong gagawin mo, may makikita kang mas mabuti or mas pangit sa iyo. Ganun yan lagi. Ngayon, pag ang makita mo ay mas mabuti, kinumpir mo sarili mo, baka manliit ka, ma-discourage ka, ma-depress ka pa. Pag nakita mo naman mas pangit sa iyo, baka ikaw ay maging hambog. Ganun yung tendency. Kaya nga ang payo ni Kristo ay huwag mag-focus sa akin. Pangalawa, huwag mag-compare. Kasi ang comparison, maraming mga masasaklap ang pinagdaanan. A product of comparison. Kahit sa mga magkakapatid, may mga comparison. Pangatlo tayo sa pangalawang punto. Focus on God's plan even when unclear. Bakit? It will reinforce your faith and strengthen your commitment. Pag nakapokus tayo sa God's plan, ay dito, Pastor, ma-strengthen at ma-reinforce ang iyong commitment. Pinapalahanan tayo niyan ng isang hari na malawak ang karanasan. Punta tayo sa Proverbs 3:5-6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Ano daw? Tika lang. Ano natin? Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Tatlo yan. At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Analyze natin yan, ha? Una, sabi niya, sa Panginoon. Hindi sa leader mo, hindi sa sarili, hindi sa kung anong tapos mo. Sa ano yan? Sa Panginoon, tapos anong gagawin mo? Buong puso kang magtiwala. Buong puso kang magtiwala. Hindi pwedeng half-half. Sa cafeteria lang yung may half rice. Pero sa Panginoon, hindi. Ang commitment mo, buo. 100% yun. 100%. Kasi, pagka may minus yon, kulang na yun. Kung 99% sa Panginoon. Hindi gaganoon buo talaga ang sabi niya. 99.9%. Ay, wala rin. Buo talaga. Ngayon, ang sabi niya. May reservation pa pag gano'n. Pagka gano'n. Kaya si Kristo doon sa, doon sa 26 ng Mateo, nung buo niya nang isinuko ang kanyang sarili, thy will be done, doon pa nawala ang kanyang mga anxiety. Anong sunod doon? Tuloy mo nga, Pastor. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Sa lahat ng mga lakad, siya ay iyong kilalanin. Hindi sa ibang lakad lang. Lahat, sabi niya. Lahat ng lakad. Ibig sabihin dyan, sa salitang Ingles, all of the affairs. Sabi kasi na iba, hindi ako naglakad, sumakay ako. Hindi ibig sabihin yan. Hindi ganyan ang context. Ang context niyan, all of our affairs in our life. Whether that is personal affair, yun. Yan ay public affair. Yan ay sa social affair. Family affair. Spiritual affair. Lahat. Is an act of focus. Pagkilala. Na ibig sabihin, hindi talaga atin to. Matagal ko nang binabanggit sa mga nakalipas nating leksyon, ang meron talaga lang tayong personal property and rights ay ang ating kasalanan. Yun lang talaga ang meron ng tao. Iyo yun Iyo yun. Hindi mo yan pwede ipasa sa iba. Atin yun, personally. Kaya dito, para makapokus tayo, ito ang suggestion. Number 1, huwag kang mag-shift sa kanino at kung ano. Nakapokus lang kay Kristo. Number 2, huwag kang mag-compare. Kung mag-compare ka man, kay Kristo mo i-compare. Sarili mo. Okay. Pangatlo, focus on God's plan.
Iba yung tinatawag na God's plan, iba naman yung plan of God. Ano ba ibig sabihin nun? Ang kadalasan dyan, nung ako'y clinical chaplain pa, pag may mga bumibisita na hindi naman na-train, merong challenges yung tao, sabihan ka, sige lang sister, plano ito ng Diyos. Pagbintahan mo pa ang Diyos. Plano ito. Pagbintahan mo pa. Ibig sabihin, na God has plan. Walang kahit anong nangyari na hindi saklaw ng God's plan. Plano lahat yan. Pero hindi lahat ng nangyari sa iyo ay plano ng Diyos. Pinagplanuhan niya lahat. Kasi meron kang participation eh. Kaya maganda ang analogy dyan ni Dr. James Londes. Ang sabi niyan, God's plan is like a GPS or Waze. Oo. Na pagka napamali ka ng daan, meron siyang bago uli na ituro sa iyo. Oo. Para makabalik ka doon. Nagtuturo ba? Lumagpas ka, meron uli. Lumagpas ka, meron uli. Ganon ang God's plan. Walang kahit ano na hindi saklaw ng God's plan. Pero hindi lahat ng bagay na nangyari sa iyo ay plan of God. Bakit? Ikaw namang nagplano nun eh. Dinesisyonan mo yun. Dinesisyonan mo eh. Kasi nga, ang tawag niyan, tinatawag niyan na participatory affair. Partnership na eh. Kaya nga, ang stewardship is a partnership of the one who know or recognize Christ's Lordship and recognize as a manager of His affairs on earth. So, ibig sabihin, Pastor, para tayo ay magkaroon ng experience na maganda, focus tayo kay Kristo, huwag mag-shift, huwag mag-compare, at kailangan focus on God's plan. Ano bang plano niya? I-restore niya tayo pagdating ng panahon. Purihin ang Panginoon Diyos. Napakaganda ang pangalawang punto. Manatiling focus sa Panginoon Diyos. At ang pananatili dyan ay huwag magkumpara sa sarili o sa iba. Kasi yung pagkumpara sa sarili, Pastor, sa iba, ayun yung umpisa ng inggit. Oo. Doon nag-umpisa si Lucifer eh. Nung ikinumpara niya yung sarili niya sa iba, kay Jesus. Kung ikumpara niya yung sarili niya sa mga anghel, ay siya ang pinakamantaas na eh. Pero ikinumpara niya yung sarili niya, kanino? Kay Jesus. Doon siya nagka-problema. Ganon din tayo kung mayroon sa kaisipan natin ay lagi tayong magkukumpara o makikikumpit yung attitude natin, competition yung laging nasa isip natin at hindi gusto sa sarili, ay mali iyon. Ang sabi ng banal na kasulatan, meron doon eh, compete with the rules. Doon sa sinabi ni San Pablo na doon sa takbuhan, ay makikumpit doon sa rules ng pagtakbo. Hindi makikumpit with the standard. Do not hindi compete with others. Yun ang maganda dito. Kaya manatili tayo at huwag tayong magkumpara at kundi tayo ay magkaroon ng kaunawaan sa ating Panginoon Diyos. Merong itutuloy pa dito, Pastor, yung pinabasa mo sa akin. Sabi niya, ang lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ganda. Ano? Pag hindi mo siya kikilalanin, hindi ka matutuwid. Ano bang ibig sabihin ng pagkilala? Ang ibig sabihin niyan, acceptance. Pag halimbawa, sinabihan ako, ikaw talaga napakayabang mo. Pagka hindi ko tanggaping mayabang ako, hindi talaga ako magbago. Bakit? Hindi ko tinanggap. Hindi ako naniniwalang mayabang ako eh. Di ba? Pero kapag tinanggap mo na, kaya nga sa mga clinical process, Pastor, ang tawag nila dyan, dabda. Familiar ba kayo sa dabda? Ang ibig sabihin nun, nag-umpisa kasi yan sa denial. Sunod, anger. Sunod, bargaining. Tapos depression. Tapos acceptance. Labo-labo yan. Pero yung version ko, dinagdagan ko yan ng another A. Okay, dabda. Ay, dabda. Meron akong nilagay na anxiety. Kasi in every part of it, laging may kaakibat yan na anxiety. Anxiety. Pagka ikaw ay denial, may anxiety dyan. Pag ikaw ay sa anger, may anxiety. Laging nag-aalala. Pagka bargaining, may anxiety dyan. Depression, lalo na. Acceptance, yun lang ang wala kung talagang pulido ang iyong acceptance.
Maganda, itutuwid niya ang iyong landasin. Ngayon, pagka itutuwid niya, hindi ka naman magpatuwid. Wala rin. Wala rin. Kaya ang tawag dyan, itutuwid niya. Pero may prerequisite yan, kung magpatuwid ka. Kaya, bumabalik pa rin tayo doon sa unang punto na pagpapasakop, pagpapakumbaba. Humility. Hindi tayo maituwid ng Diyos kung hindi tayo magpapasakop. Kasi only the humble people can be corrected eh. Mayroon nang nagkomento sa iyo na ganito ka. Hindi mo pa tatanggapin. Sabi Kundi binabalita at sinisira mo pa yung tao. Wala siya ang may problema, hindi ako. Pero maganda rin makita na balanse. Kaya balanse dapat yan eh. Kasi pagka titingnan mo rin, evaluatein mo rin, ang tawag dyan sa clinical pastor, yung feedback. Kaya nga ang feedback ay hindi siya dapat directive, kundi invitational. Anong kaibahan? Ganito ang kaibahan yan. Pag sinabing, alam mo ganito ka, directive yan. Directive, Pero pag sinabing, subukan mong tingnan na baka ma-discover mong ganito ka. Subukan mong pagnilay-nilay. Ibang paraan yan. Ibang paraan yan. Ang tawag niyan, invitational. So, nasa Panginoon, nasa tao, yung pagdedesisyon. I-declare na niya pag ganun siya. Ang approach ng Panginoon ay invitational. Halimbawa, John 3:16, ang sabi niya, mahal talaga kita. Kaya ibinigay kong sarili ko sa iyo. Pero, whosoever, kung sino lang ang tumanggap at maniniwala. Ganun siya. Conditional pa rin yun. Nasa sayo eh. Kaya magbago ka talaga kung ikaw ay magdesisyon. Kasi kaya nga mahalaga pastor na magandang ma-analyze din kung anong personality na yung bibigyan ng feedback. Kasi ilalapat mo kung anong personality. At ang napakagandang ehemplo niyan si Kristo. The way He deal with the individual disciple ay akma doon sa kanilang personality. Iba-iba yun eh. Iba-iba. Paano niya dinil si Thomas? Ay, talagang dahil siya laging nagdududa. Halika. Paano niya dinil si Pedro, yung kaninang binasa natin? Dahil talagang 3 beses. Pinaramdam niya ng pagmamahal. Si Juan. Marami. Iba-iba. Kaya nga ang ano dyan, pastor, pag inaral natin yung discipleship care group ng ating Panginoon Hesus, 3.5 years. Bakit? Para sa kanya kasi, healing before preaching. Ganun yung tema ng ating Panginoon Hesus eh. Healing before preaching. Hindi niya binigay ang gospel commission nung alanganin pa ang mga disipulo. Wala pang conversion. Immediate need muna. Immediate need muna at saka holistic conversion. Pagkain muna. Ang problema niya, hindi pa nga ayos yung tao. Sisingilin mo na. Magagalit pa sa iyo. Ang produkto niya tapos din. Kaya magandang ma-reconsider yan na ang goal talaga ng buhay ay, sabi ni Kristo ay, gumawa tayo ng mga disipulo. Disipulo. Maganda yung naalala ko yung iba-iba, sabi mo iba-iba ang treatment ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Kaya tinawag si John Beloved. Kasi sip-sip siya eh. Sip-sip si Juan. Mas marami siyang kasing panahon na ginugugol sa Panginoong Hesus. Kaya tinawag siya Beloved. So hindi ibig sabihin na ang Panginoon ay partial. Kundi siya ang maraming ibinuhos na panahon. Ganon din sa atin. Marami ka mang panahon or konti, ang pagmamahal ng Diyos pareho. Okay. Kaya pupunta na tayo sa pangatlong punto. Napaganda. Yung unang punto ay seeking understanding. Tinuturo sa atin yung humility, saka dependence at saka recognition. Yung pangalawa is staying focused. Yung nakadepende tayo sa Panginoon Diyos, huwag tayo magkumpara, focus tayo sa Kanya. At pangatlo ay strengthening connection, Pastor. Paano naman ma-strengthen ang connection natin? 3 bagay din dito sa pangatlong punto. Una dito, Pastor, consistent connection. Kanino? With Jesus. Basahin daw natin ang Juan 15:4. Hanggang 5 na siguro para mas maganda. Na dito pinapakita, Pastor,
Yung spiritual health, nakadepende yan sa consistent. Ang word dyan, dalawa. Consistent, connection. May connection ka, hindi naman consistent, Wala, mawawala wala yan. yan. Eh, may consistency ka nga, wala namang connection, wala rin Wala silbi. So, dalawa yan. 15, 5 at 4. Kayo'y manatili sa akin Mhm. at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mananatili. Oo. Tapos, consistent. Mhm. Magbunga yan. Mhm. Now, ang tanong, papaano ba tayo manatili? Mag-lead tayo sa sunod na punto. Manatili tayo sa pamagitan ng meditation and practice of God's words. Mhm. Bakit? Pag lagi tayo nag-meditate at nag-practice sa salita ng Diyos, it will provide us a renewal of mind, nababago ang ating kaisipan, at tayo ay nababagong nilalang. Yeah. Because everything starts with the mind. Basahin natin yan, Pastor. Anong sabi dyan sa Salmo 1:2? Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Nagagalak siya. Ang kanyang kautusan dyan, hindi lang limited sa Ten Commandments. Kundi sa buong mga kautusan ng Diyos, nagagalak, Natutuwa siya doon. natutuwa. Tapos nagnilay-nilay ka. Nagbulay-bulay. Dito, bulay-bulay. Nagme-meditate. Pero hindi lang din hanggang meditate ka lang. Kasama dyan ang action at practice. Mhm. Kasi nga, kung puro ka lang plano, itong gagawin ko, itong gagawin ko, wala ka namang execution. Wala. Pagka-execute ka lang, wala ka rin plano, Sira din. ay sira din. Oo. Sabi ng mga eksperto, if you act without plan, it is a disaster. Mm. If you plan without act. action, anong tawag doon? It's impossible. Walang Wala walang kang resulta. mangyari. Wala. Kaya sa ating Panginoon Hesus, kailangan mas strengthen ang connection kung tayo ay nanatili sa Kanya, laging nagme-meditate, Oo. at nagpa-practice sa Kanyang tinuturo para mabago. Kaya mahalaga yung pagbabasa. Ngayon, sunod dyan, meditation, kasama na yung pag-aaral. Nagme-meditate ka eh. Nanalangin. Sunod dyan, fellowship. Fellowship. Now, anong sabi ng Hebrews 10:24 at 25? Anong klaseng fellowship ang nagbibigay ng koneksyon? Anong sabi dyan? At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Dito tayo mag-spend ng mahaba-habang panahon, Pastor. Strengthening fellowship. Ano daw ang klaseng pagtitipon? Ang klaseng pagtitipon na yan ay pagtitipon ng pagpapalakas sa Isa't isa. isa't isa. Hindi yung magtitipon dahil nagmarites ka. Or Magkumpara sa nagchichismis ka lang. magpakita. Or naninira ka ng iba. Oo. Kundi itong pagtitipon ay nagpapalakas sa isa't isa. Ano pa? Basahin daw ulit. At sabi niya dito, at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa. Gigisingin ang isa't isa. Ibig Sa sabihin dyan, pag-ibig. paalalahanan sa pamagitan ng Pag-ibig. pag-ibig. At sa mabubuting gawa. At mabuting gawa. Meron naman kasing iba nang gigising nga at namumuna ng iba, pero hindi naman dahil sa pag-ibig. Naninira na lang. Dahil lang sa inggit. Naku. Namumuna dahil sa inggit.
or other motivation. Dito mga taga-subaybay, ang pinaka-epektibong pagigising sa isa kung ito ay motivated dahil sa pag-ibig. Pag-ibig. Yun ang sinabi dito eh. Oo. Pero kung ang motivation mo ay inggit, ay iba No, yun. masama yun. Ang motivation mo kay meron kang ibang agenda, ang tawag sa iba dyan, sa mga legal term, ay personal interest. Mm. Kung yun ang motivation mo, ay hindi rin yun effective. Ano dapat ang motivation? Pag-ibig. Sunod. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, Aha. kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Palakasin ang loob ng isa't isa. Huwag pabayaan ang pagtitipon sa ating context. Kasama na dyan yung mga church regular services. Oh, yan. Huwag mong pabayaan, kapatid, kung ikaw ay Sabbath school teacher, utang na loob, dumating ka ng maaga. Yan ang application yan. Ang problema, yung superintendent, na problema na. Kasi magliliso na, wala pa ang Sabbath school teacher. Ayun lang. Tapos nung pagdating, late na nga, hindi pa alam kung ano ang lesson. Aba, sakit sa ulo. Pero mas masaklap dyan, pati yung superintendent, yun ang huli. Wala na. Kaya ibig sabihin dyan, practically, huwag pabayaan. Ibig sabihin, maging mindful tayo sa ating kanya-kanyang mga responsibilidad as well. Ang talong nga, Pastor, mahalaga ba ang pag-aaral ng leksyon, yung Sabbath school class? Oo, bakit huli ka? O, yun Kung na nga talagang mahalaga. Oo, Mahalaga ba ang yun. Sabbath Bakit school? huli ka? Bakit huli ka? Kaya sabi nga ng iba, 7-11 ka. Bakit? Adventist ka ng 7 araw, pero pang 7 araw ng Sabat, alas 11 ka darating. 7-11. 7-11. Yung pala ibig sabihin 7-11. Oo. Kaya nga, dito kasi, ang pinapakita sa atin, fellowship kasi yan. Anong kaibahan ng merong spiritual element at saka social fellowship lang? Ang kaibahan, Pastor, sa presensya ni Kristo. Oo. Kung lagi lang tayo nag-iipon, nagpapatlak, masaya tayo, pero wala namang Kristo, Wala namang pinag-usapang walang pinag-usapan, kabanalan. walang pagigising sa bawat isa, social lang yun. Oo. Sa aming practice dyan, sa clinical, ang tawag ko dyan, what is the difference between the pastoral visit and the social visit. Oo. May kaibahan yan. At kung gusto nyo malaman, mag-enroll kayo sa clinical pastoral education. Kasi malalim ang treatment niya. Oo, malalim ang paliwanag niyan. Malalim dyan. So, anong last dyan? Basahin mo yung last. Sabi niya rito, lalong-lalo na kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. Ngayon, pagka tingnan nyo sa YouTube, tingnan nyo sa balita, mga taga-subaybay. Sa ngayon, grabe, kaliwat kanan ang gera. Sa Europe, may gera. Sa Middle East, may gera. Sa Syria, 2 gera doon. Syria at saka sa Israel at saka Palestine. At meron pa tayong kapitbahay na parang gustong-gustong manggera. Meron din. Kung siguro tayo ay may kapasidad manggera, baka pumalag na. Wala lang tayong magawa Talaga. Kahit bombahin. Yan siguro yung humility, Pastor. Kahit bombahin ka ng tangke ng tubig, wala lang. Okay lang. Dito Wala may lang gera siya din magawa. na politika. Kamo, may gera din dito. Mahirap yun. Kaya kailangan balanse rin tayo. Makikiramdam din tayo sa nangyayari sa palibot. Pero sa atin kasi sa Adventist, inordinahan tayo, hindi ito advocate social justice. Inordinahan tayo. Kaya nagtataka yung iba, bakit mga pastor ng Adventist inactive sa issue ng politika? Hindi sumasama. Hindi kasi yan ang ating ordination purpose. Ang atin ay spiritual purpose. Under the principle of the separation of church and state sa ating constitution. Tama yun. Kaya ang bawat isa sa atin ay marunong tumingala sa mga kautusan, kalooban ng Panginoon Diyos. Marunong tayong mangunawa sa mga nangyayari ng mga karanasan natin dito sa lupa. Napapalapit na ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, paghandaan natin ito. Ang isang kwento na alam ko ay kung ikaw ay naghahanda para sa langit,
ngayon pag-umpisahan mo na. Ay, kasi nga Hindi ang pa paghahanda, pagdating, ngayon hindi ka kung pala. kailan na. Hindi yun handa. Huli ka na. Huli na. Hindi yun paghahanda. Maraming salamat, Pastor Salo. Purihin ang Panginoon Diyos sa huling linggo ng ating pag-aaral ngayong taon ay darating na ang susunod na taon. Kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos, pagpapalain ka. Ang 3 punto ay huwag nating kalimutan na mahalaga. Yung seeking understanding, patuloy tayong naghahanap ng karunungan at kaalaman at may kapakumbabaan pagpapasakop sa Panginoon Diyos at staying focused tayo. Huwag nating ikumpara yung ating sarili sa iba, kundi kumpara natin ang sarili natin sa Panginoong Jesus sapagkat tayo makasalanan at strengthening connection, magpapalakasan tayo ng isa't isa. Hindi yung magbibigay ng sama ng loob, kundi magbibigay ng utang na loob, mabubuting loob na ipakita natin sa iba para tayo ay lumakas sa pananampalataya at huwag nating hayaan na manatili tayo na walang ginagawa, kundi manatili tayong may ibabahagi na mga kabuhayan na ginagawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay na may pagbabago. Para tayo ay isang magiging ehemplo na maging citizen sa lupa, mabuting citizen para sa langit na bayan. Ito, Pastor, ang napakaganda ng pagka-arrange ni Juan, ni Apostol Juan, sapagkat ang pinaka-practical inilagay niya sa huli. Yun. Para ito talaga ang tumatak. Kasi puro theory, pinag-iisipan natin, ano ba ito, ano ba ito, diniscuss natin mga nakaraan. Pero ini-ending natin sa nagsulat ng ating lesson ngayon, maganda yung pagka-arrange niya. Sino bang ating principal contributor nito, Pastor? Si Thomas Shepard. Napakaganda. Si Thomas Shepard ba? Tama ba? Napakaganda yung kanyang pagka-arrange. Tama nga, no? Hindi. Book of Mark yan, kay Thomas. Sino ang ating yung pangalawang quarter? Napakaganda. Na-appreciate ko yung pagka-arrange niya dito, Pastor. Bakit? Inilagay niya Thomas Shepard. Si Edward Zinke and Thomas Shepard. Dalawa pala sila. Maganda yung pagkagawa nila, Pastor, na ini-arrange nila ay yung pinaka-practical dito sa bandang huli. Bandang huli. Ano ba? Ang pinaka-practical ay yung laging pagkaroon ng pagpakumbaba. Amen. Sunod, depende sa banal na Espiritu. Sunod, recognize na kay Kristo lahat. Tapos mag-focus tayo, huwag magkumpara sa iba, sapagkat iba naman ating journey. Pero magpatuloy tayong mag-support sa isa't isa. Magbahagi. Mag-support din sa ating iglesia. Na ibig sabihin yan, mag-offer din kayo for Hope Channel. At sa lahat ng bagay. Support eh. So ang support niyan, holistic yan eh. Hindi lang panalangin. Spiritual support, Padala ng suporta, material support, social support, lahat ng support. Kaya, ang ating mga taga-subaybay ay hindi naman yan tatanggihan ng Hope Channel kung magbigay kayo ng support. At maliban sa panlangin, meron ding material support. Maraming salamat. Gusto ng ating Panginoon. Ganon sa mga sumusuporta ay purihin ng Panginoon Diyos, pagpapalain kayo na patuloy na pagpapalain kayo ng Panginoon para pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos at maging pagpapala din kayo sa iba. Kaya Pastor Salo, maraming salamat. At ganoon din sa mga lahat ng mga subaybay. Tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Pagkatapos niya na ay, Pastor, kayo pa rin ang mananalangin. Kung naging malungkot ang iyong buhay dahil sa problema na iyong dinadala, mayroon kang pag-asa, malalapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, siyang nagbigay ng buhay mo, siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y kaniyang papawiin.
Sa bawat araw, sa bawat sandali, Kanyang pinadama, pag-ibig ng Diyos Ama. Huwag kang mag-alinlangan na Siya ay lapitan, kaibigan. Siyang nagmamayari sa'yo, Siyang nagbigay ng buhay mo, Siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y Kanyang papawiin. Siyang nagmamayari sa'yo, Siyang nagbigay ng buhay mo, Siyang kalutasan sa ating suliranin. Problema mo'y Kanyang papawiin. Problema mo'y Kanyang papawiin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa inyong paggabay sa nag-akda ng aming lesson. Na sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon at koneksyon sa inyo, naihatid din kami sa pag-aaral ng mas malalim sa pagpresenta ng inyong buhay sa pamamagitan ni Apostol Juan. Nawa, Panginoon, ito'y maging katotohanan sa aming karanasan at maranasan din namin kagaya ni Apostol Juan na magiging beloved din sa inyo. Maraming salamat na kami inyong ihatid sa pagpanumbalik sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Sa kahit anumang kahirapan at kapighatian na aming mararanasan o dinadanas, hindi nawa maalis sa aming puso't isipan na kayo ang nagmahal sa amin, nagbigay ng pag-asa, at darating ang araw na muli ninyo kaming ipanumbalik sa relasyon sa inyo sa kalagayang bago ang kasalanan. Patawarin po kami sa mga pagkukulat pagkakamali na aming nagawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng pangalan ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Nawa ay pagpapalain kayo ng ating Panginoon Diyos sa darating na bagong taon at magiging masaya, mapagpala at mayamang karanasan at pagpapala ng Panginoon Diyos ay darating sa inyo. Purihin ng Panginoon Diyos.